Eh, okay. So, sa atin pong mga taga-subaybay po sa FB, sa Facebook page po natin, SDA Present Truth Online Study. Dahil doon sa SDA Online Study ay hindi po tayo makapasok. Ano po? By God's grace ay may another uh, kwan po tayo na page na kung saan ay dito nga po ay nagpapatuloy po tayo sa ating serye ngayong araw na ito. Okay? So this is now the prophetic insights on chapter 2 to 3. Prophetic lessons from the seven churches. Na kung saan ay kahapon natin pong na-introduce at napag-aralan po yung paunang tatlo. Ano po? Na mga iglesia na kung saan ay yun po ay kabahagi po sa ating pag-aaral na we are introducing the seven churches. At yun na nga po mga kapatid, yung ating unang naitalakay po yung Efeso, ano na kung saan ay atin pong nakita na itong Efeso ay siyang iglesia na mayroon pong phrases dahil po sa kanyang kakit-akit kakit-akit po na iglesia. Ngunit ang masama po ay iniwan niya yung unang pag-ibig. Yan po. Naitala po sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 7. At yung pangalawa po natin na pag-aralan ay yung Smyrna. Na kung ang Smyrna po ay ito po yung inusig na iglesia na dumanas po ng kahirapan at pagkamartir na itala po sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11 po yan. Kaya nga po ay ito po yung mga pag-aaral natin ay may mga kaugnayan po sa ating karanasan din po. Ano? Ang pangatlo po natin ng pag-aralan kahapon po ay Pergamo, ang makamundong iglesia na naghalo ng mga doktrina at kailangang magsisi. At naitala po ito sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 17. Okay? So dito po tayo ngayon sa part 2 po. Bago po tayo magpatuloy, ito po yung ating prayer thought. Ano po? Na kung saan ito ay magbibigay sa atin daan para po doon sa ating pagbulay-bulayan at pag-aaralan po sa hapong ito at sa araw na ito mga kapatid. Ano? Una sa lahat ay akin pong wini-welcome ang ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating FB Live at dito rin po sa ating platform. We're happy to have you and may God bless us as we continue on our study. Okay, sabi po rito, sa gayon ding paraan ng ipahayag na ang Diyos ng Diyos kay minamahal na John, no? Beloved, beloved John, ano? Ang kasaysayan ng iglesia para sa mga darating future ages, ano? Darating na kapanahunan. Binigyan niya siya ng katiyakan tungkol sa malasakit at pangangalaga ng tagapagligtas na kung saan para po sa kanyang bayan ay mabigyan po ng tunay na kasiguruhan ang kanyang iglesia. Kaya nga po sabi rito na he care for his people by revealing to him, ano ay pinahayag po mga kapatid, na kung saan ay there is someone, one like unto the Son of Man, isang katulad ng anak ng tao na lumalakad. Lumalakad po. Is actually a progressive term. No? Walking among the candlesticks, which symbolize the seven churches. Kaya pag na-mention po yung seven candlesticks, ito po ay patungkol doon sa seven churches ng kasaysayan na mangyayari po dahil ito pinakita kay John. Ano? Kaya nga po ay klaro po na tinatala o sinasabi po ng inspirasyon na itong history of the church
for the future ages. Sabi pa nga po rito, while John, oh, habang ipinakita kay John, ah, itong huling matitinding pakikibaka. Oh. So there is a struggle, great struggles mga kapatid, ng iglesia na kung saan ay laban po sa mga kapangyarihan ng makalupa. Okay? Earthly powers. He has he was also permitted, pinagkalooban din siya ng pagkakataong masaksihan ang pangwakas na tagumpay at kaligtasan ng mga tapat. Wow! So dito po ay pinakita mga kapatid na yes, mayroong mga problema po. Mayroong problema ang pitong iglesia, ngunit mayroon pong huling hantungan ito na magtagumpay po ang bayan ng Diyos. Kaya yun pong ating pagmuni-munihan at ating pagbulay-bulayan sa ating pag-aaral sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama, Diyos na makapangyarihan, may-ari ng aming mga buhay. Nais po namin, Panginoon, ilagak sa inyo ang aming mga buhay. Sa amin pagpapailan lang ng aming samot-tiling sa inyo, dakilang Diyos, ay amin pong kinikilala na wala po kaming kakayanan. And we believe that you can made it possible na mangyari, Panginoon, ng inyong kalooban ng siyang aming maganap sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan po nawa kami, Panginoon, sa aming pagsubaybay at pag-aaral po dito sa prophetic insight ng aklat po ng revelasyon na nais po ninyo na ipaunawa sa inyong bayan na ang kasaysayan po ng mga iglesia sa nakaraan ay maaring ito'y leksyon para po sa amin upang mabuo namin ang buhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Amin pong inasahan na inyong basbas ang siyang aming maranasan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo mga kapatid sa ating pagpapatuloy dito po sa pang-apat, ano? Pang-apat po na iglesia. At ating pong natunghayan dito po sa mapang ito na itong unang tatlo na mga iglesia ay malapit po sa coastal area. Ano po? Ito po yung Epeso na kung saan ay tinagurian po siyang loveless church. Bakit po? Dahil iniwan niya po ang una niyang pag-ibig. Kaya nga po may minsay na bumalik, tanawin muli, balik tanaw ang nakaraan. At kung saan po siya nahulog, doon po siya babalik na gawin muli yung una niyang pag-ibig. Okay? So yan po. At yung Smyrna po ay persecuted church. Na sila po ay talagang nangyari po na sila ay inusig. Ano? At ang pangatlo po dito ay Pergamum. Ito po yung mga coastal churches, ano? Malapit po sa coastal, ano? Malapit po siya sa Aegean Sea. Na kung saan ito po yung naging kaparaanan na itong mga lugar na ito ay more on commercial, ano? At nandito po yung hamon. Hamon na kung saan ay maraming mga hadlang. Kaya nga po nawala yung pag-ibig ng Ephesian dahil doon sa mga palabas, sa mga socialization, dahil mayroon pong maraming dumadaong po doon sa coastal area na yan. Dahil doon po dumadaong yung mga barko na mga sakayan dagat na ginagamit po noon. At yan nga po mga kapatid ay dumami po yung mga intruders na kung saan ito po ang nagdulot ng problema po sa mga iglesyang ito. At ganoon din po sa Smyrna at sa Pergamum. Okay, dito po tayo ngayon sa pang-apat na iglesia. Na ito po ay Thyatira. Okay? Corrupt church.
corrupted church po ito mga kapatid. Tingnan po natin, ano? Ito po ay natatala at mababasa po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 29. Okay? Akin pong basahin dito mga kapatid sa direct na po ako sa Tagalog, ano po? Para po sa ating mga English speakers, for those who cannot understand Tagalog, I am posting this one for those brothers and sisters who will follow us on Facebook, that they can only read, and I will be reading. Actually, I will be translating into Tagalog, so that those who are brethren who are Filipinos can relate, ano, na maunawaan po natin, ano. So sa verse 18 po ng Apokalipsis, sabi po rito, at sa anghel ng iglesia niyang Thyatira ay sinulat. So there is a letter for the angels. Yung angel dito na ating napag-aralan mga kapatid ay mga leaders. So they are the leaders and they are responsible of the growth and development and progress of the church. Na kung saan sila po yung inatasan na tagapaglingkod na siyang responsibilidad. Mayroon pong responsibilidad para doon sa spiritual na pangangailangan ng kanilang kasapi. Okay? Sabi po rito, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga mata na tulad ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong pinakinang. So this is actually like fine brass. Na alam niyo po mga kapatid yung brass. Ito po yung metal na hindi po siya nagko-corrode o hindi kinakalawang. Okay? Bakit po ginamit itong brass in this statement? Na kung saan ito po lamang ay nagsasalarawan na ang Panginoon po ay hindi kumukupas, ano? Hindi po siya nawawala, kundi patuloy po siya na lumalakad kasama po ng kanyang bayan. Ibig sabihin, there are guidelines or guidance that God has given na binigay niya po sa iglesia. Kaya nga po, ang kanyang salita, sa pamagitan po ng Biblia, nandyan po nangungusap ang ating Panginoon. Kaya nga po, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nandyan po yung gabay ng Diyos. Okay? Sabi pa po rito sa verse 19, nalalaman ko ang iyong mga gawa. I know thy works. Ano po ang kanyang magagawa? Ang iyong pag-ibig at pananampalataya at paglilingkod at pagtitiis at ang iyong mga gawa at ang huli ay higit kaysa sa una. Okay, so ito po yung talagang mayroon pong karakteristik po yung Thyatira na maganda. Ngunit dito po sa 20, dito po yung kanyang kalagayan, ano, na kung saan ay sinasabi nga po dito, notwithstanding. Ibig sabihin yan, gayon mayroon. Akong laban sa iyo. Mayroon pong talagang hindi kagustuhan ng Diyos na nangyayari po sa iglesia ng Thyatira. Sapagkat pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Alam niyo po mga kapatid, si Jezebel po ay asawa ni King King Ahab, ano? King Ahab, na kung saan ay siya po ang pumatay o nag-utos na patayin po ang mga propeta sa panahon po ng kaharian ni King Ahab, na kung saan mga kapatid ay maraming namatay na mga propeta. At ibig sabihin mga kapatid, itong si Jezebel is symbol of those who are against the prophet of God. Okay? So, pinahintulutan po nila si Jezebel na tinatawag ang sarili niyang propetisa.
upang turuan at akitin ang aking mga lingkod na magkiapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito po mga kapatid ay laghanap sa kapanahunan po ng Tiyatira na kung saan ito po ay naging masamang karakteristik or kaugalian ng mga membro doon na sila po ay naakit sa mga turo ni Jezebel. Ibig sabihin ito ay maling turo mga kapatid. Ano? Sa verse 21, sabi po rito, at binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang pakikiapid at siya'y hindi nagsisi. So ito po ay talagang hindi po nagsisi itong mga taong talagang binigyan po ng warning. Ah, at sabi dito sa pagpapatuloy sa verse 22, behold, sabi rito po mga kapatid, narito, itinaltalaga ko siya sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa matinding kapigatian, maliban na magsisi sila sa kanilang mga gawa. So ito po mga kapatid ay talagang isang kaganapan na pinintulutan at ginawa ng Panginoon na magkaroon po sila ng kadalamhatian or great tribulation na kanilang maranasan mga kapatid because of their committing adultery. At ito pong pakikiapid dahil ito nga po ay isang kaganapan sa iglesia ng Thyatira. Sa verse 23, and I will kill at papatayin ko ang kanyang mga anak sa kamatayan at makikilala ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumasaliksik sa mga pag-iisip at mga puso. At ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ang ayon sa inyong mga gawa. So ito po ay God will actually do things in accordance with what they have done. So kung ano pong nagawa na ng membro sa iglesia at that time, ay mangyari din po yun na gagawin po ng Panginoon. So ibig sabihin ang nangyayari sa kanila, it could be a part of the result of what they did. Kung ano pong nangyari, ano pong ginagawa nila, ay mayroon pong kakibat po yan na resulta. Okay? So verse 24, but unto you I say, ngunit sinasabi ko sa inyo, at sa nalabi sa Thyatira. Mayroon pong mga nalabi dito. As many as have not this doctrine, mayroon pa naman na iba na hindi talaga nananampalataya. Mayroon pong umaakit sa mga membro doon sa iglesia ng Thyatira. Ngunit mayroon pong mga taong natira na faithful na kung saan ay hindi tumanggap ng aral ni Jezebel na ini-introduce po na maling turo. Hindi nakilala ang malalim na bagay ni Satanas. So, ito po ay mga bagay na talagang nangyayari po sa kasaysayan. Gaya ng kanilang sinasabi, hindi ko ipapataw sa inyo ang ibang pasanin. So God will not cause them to carry the burden na kung saan hindi naman po silang gumawa. So those who are subject sa warning na ito mga kapatid, kung hindi po sila magsisi, then ay gagawin po ng Panginoon na mayroon pong resulta. Mayroon pong talagang kaakibat na parusa ito. Verse 25, gayon man, ingatan ninyo kung anong mangyari mayroon kayo hanggang ako'y dumating. So this is actually a message that pinapatungkol po ito sa mga Thyatira, sa taga-Thyatira. No? Ngunit mayroon po itong implikasyon at koneksyon sa atin ngayon. Bakit po?
Dumating na po ba si Kristo? Di po ba ito ay revelation ni Jesus Christ? So therefore, this is just a part of the fulfillment ng prophecy na naging kasaysayan na atin pong tinitingnan na ito'y aplikasyon or kaugnay sa atin ngayon dahil hindi pa po dumarating si Kristo. Because Jesus Christ will come. At so, kaya nga po sabi rito, but that which ye have already hold fast till I come. So talagang mananatili na maging tapat po mga kapatid upang tayo'y makabahagi po sa bayan ng Diyos. Verse 26, and he that overcometh, ang siyang nagtatagumpay at tumutupad sa tumutupad ng aking mga gawa. It says here, my works unto the end, hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapangyarihan sa mga bangsa. So, he will give power over the nations. Ang tanong mga kapatid, nangyari na po ba ito? Hindi pa po. So, therefore, this event will be having a connection with us in the last days. Kaya ito po yung prophetic na insight o pananaw na kung hindi po ito naganap, na wala po silang kapangyarihan over nations, hindi po yan naganap sa kasaysayan. So there will be event that God's people in the last days will actually have power over the nations. At yan po ang ating aralin sa pagpapatuloy po ng ating prophetic insights. Ano po? Sa verse 27, sabi po rito, at pamamalaan niya sila ng tungkod na bakal. So there will be a rule, there will be a government na mangyari po mga kapatid na he shall rule them with a rod of iron. This is a discipline. This is righteousness. This is justice. This is what we call talagang katwiran ng Panginoon na siyang masusunod. Because alam niyo mga kapatid, yung tungkod, the rod, is a symbol of power. A power that will govern the earth. At ang kanya pong description is of iron. Iron po mga kapatid ay talagang pan po yan. It's strong. Tungkod na bakal. Tulad ng mga sisidlang luwad at pagputol-putulin sila gaya ng tinanggap ko sa aking ama. Wow. So ito po mga kapatid yung rule na ito po ay mensahe para sa Tiyatira. Ngunit ang tanong dito mga kapatid, natupad po ba ito sa kasaysayan ng Tiyatira? Yan po yung ating tanong. Kung hindi, ibig sabihin mga kapatid, ay mayroon pang koneksyon ito sa ating kapanahunan. That those people who will overcome ang siyang magtatagumpay in the last days, God will keep His word that it will not come back to Him void. Null and void mga kapatid. Kundi matutupad po ang salita ng Panginoon. Kaya nga po sinulat itong sulat na ito na applicable sa kanyang iglesia. Sa mga iglesia na nakaraan, ngunit ang final fulfillment po nito ay kung hindi man naganap noon, ay magaganap po in the last days because we are taught, tayo po ay tinuruan kung ano po ang karakteristik ng tunay na iglesia ng Diyos. Na kung saan itong 7 karakteristik ng mga iglesia na mapanagumpayan po ang lahat ng mga mensahe doon at natanggap po ng bayan ng Diyos, then they will be a perfect people of God. Na kung saan ay kumpleto po. 7, di po ba? The 7 characteristics of the 7 churches and those warnings that have been given will be applicable and are applicable to our church today as well. Okay?
So verse 28, sabi pa po rito, and I will give you, at ibibigay ko sa kaniya, sa iyo, ang tala sa umaga. The morning star. Nasisilak yung morning star. Okay, sa kasaysayan po, anong nangyari? Atin po yung pag-aralan mga kapatid. Dahil there is also a morning star in the kasaysayan. Pero hindi po yun full. Dahil nangyari po yung morning star or the star of reformation na nangyari po sa kasaysayan. Ngunit hanggang ngayon mga kapatid ay mayroon pang pangangailangan sa ganito, reformation. Verse 29, sabi po rito, he that an ear, siyang may pandinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So ito po yung mga mensahe actually na kailangan po nating isa-isahin. Kaya nga po sa ating pag-aaral next week, dagdagan po natin yan. No? Isa-isahin po natin itong mga iglesyang ito. Yung prophetic insights on Ephesus, Smyrna, Pergamos, and Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So we will have more on that mga kapatid. Ito po yung mga artifacts na kung saan ay mga remains of ruins, mga guho na kung saan ay natira lamang itong mga artifacts na ito, yung mga buildings na kung saan ito ay nagpapahayag sa kasaysayan na they have their own culture and customs at that time mga kapatid. Na kung saan ito pong mga lugar na ito ay naging kabahagi po sa kasaysayan na pinapahayag lamang po dito na ito po ay literal na nangyari. Okay? Na itong mga lugar na ito, katulad nitong amphitheater, ay isa sa ah, mga ng mga kaganapan o lugar na kung saan ay naging kwan po ito, may paghalo na ng worldliness, no? Dahil ito po nga ay mayroong pag-aakit. Inaakit po sila ng doktrina ni Jezebel, the wrong teaching or the wrong doctrine na nangyari po dito sa kasaysayan, especially sa iglesia ng Thyatira. Okay. Ang Thyatira po ay matatagpuan sa western, kanlurang bahagi po ng Asia. Ito po ay mga 42 miles inland from the Aegean Sea. So yan po mga kapatid, yung 42 miles mula doon sa dalampasigan ng Aegean Sea. Na kung saan na ang sinaunang lungsod ay kilala sa kalakalan ng mga tela at pangkulay. So mayroon po silang mga negosyo na kung saan ito po yung mga tela na known at that time na they are the commercial center of the textiles and dyeing trade, and is now known as the Turkish city of Akhisar. So tunay mga kapatid na itong lugar na ito ay patuloy po na naging sentro or mayroon pa rin pong mga negosyo na kung saan ito po ang nagsasalarawan po dito sa Thyatira. Ang sinaunang Thyatira ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Turkey na kung saan ito nga po yung 45 miles o 42 miles from the Aegean Sea, na kung saan ay matatagpuan din po sa Acts chapter 16 verse 11 to 15 kung paano po na isa sa mga merchant po dito na kinikilala ay si Lydia. Okay? Na itong Lydia was mentioned in the Bible, especially in the book of Acts, because Acts is actually a book of history na kasaysayan po ito ng early Christian church na dito po ay nagaganap ang commercial trade na kung saan ay nagpapalitan po ng mga kanilang mga negosyo. At dito po makikita natin yung mapa. Okay? Ito po yung Aegean Sea at
itong Tiatira, mga kapatid, ay from here sa dalampasigang ito ay mag-travel ka ng 42 miles. At dito banda, mga kapatid, sa ah, Eastern. Okay? So, ito po yung kabahagi po dito sa location, geographical location of the church in Tiatira. So today, Tiatira is known as the bustling city of Akhisar, na kung saan ay dito po ang matatagpuan natin yung mga remains, mga ruins, na the archaeological remains in ancient Tiatira are located within the fence of city block right in the heart of Akhisar. So itong mga lugar na ito, mga kapatid, ay makita na ito'y kabahagi po sa kasaysayan ng literal na Tiatira. Okay? And then, ito po yung Akhisar City na makita po natin sa larawan na ito ay syudad na puno po ng mga kabayan. At ito po naging sentro ng kalakalan, especially po ng tela at saka yung mga pangkulay, no? Yan po yung actually yung introduction natin sa Chatera. Okay? Punta po tayo sa ikalima. Ikalima po na iglesia, yung Sardis. Dahil sa ngayon po, mga kapatid, ay introduction lang po ito. Binabasa lang po natin kung ano po yung naitala po ni John sa kanyang letter para doon sa mga iglesia. Ito po yung Sardis. Sardis po ay kinikilala na siya po ay patay na iglesia that fell asleep, na talagang natulog. Walang buhay. Ito ay natala po sa chapter 3, verses 1 to 6. Kaya atin pong basahin. Sabi po rito, at sa anghel ng iglesia sa Sardis, isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi na ng mayroon ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa, na may pangalan ka na ikaw ay buhay at ikaw ay patay. So ibig sabihin ng Sardis na pangalan, mga kapatid, ay para bagang pinapakilala po na buhay pero patay naman pala. Okay, so this is really a situation of the church in the history as actually na nangyari, na buhay sila pero patay po dahil wala pong katotohanan. Yan po ay part actually ng Dark Ages. Ano? So atin po yung alamin sa kasaysayan. Okay? Ito pong ating pinag-aralan sa ngayon is actually geographical location of the Sardis, which in fact, it has been recorded in the history. Okay? So, sa verse 2 po, sabi rito, magbantay ka at palakasin ang mga bagay na natira. Kung ano ang natira, mga kapatid, dahil siyempre na patay ang kanyang kalagayan, ano po ang sabi po rito, na nahanda ng mamatay, talagang dying, wala nang pong buhay yung iglesyang ito. Okay, yan po ang pinakita actually sa letter na ito na naganap sa Sardis. Pero sa kasaysayan po ay magaganap din. Tingnan po natin yan, sa ating pagpapatuloy. Sapagkat hindi ko natagpuan ang iyong mga gawa na perpekto sa harap ng Diyos. So ito po yung kalagayan niya, na his work or the work of the Sardis were not seen perfect. Hindi po natagpuan ng kanyang mga gawa ay perpekto, kundi ito po ay patay, wala. Katulad po ito ng walang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya po ay may kakibat po yan na gawa. Dahil faith that works is dead. Uh, uh, no work. What I mean is, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, ang gawa po ay kaakibat po yan, kasama po yan ang pananampalataya. Okay? So, kaya nga po dito sa larawang ito, mayroon po silang pananampalataya, ngunit ang kanilang gawa ay taliwas. So, ibig sabihin ay patay. Okay? So, kaya nga po mayroong paalala po dito. Kaya, sabi rito, remember, kaya't alalahanin kung paano mo tinanggap at narinig. Oh.
So may mga tao pong ah, nag-aakalang buhay. Di po ba? Sa ngayon, nag-aakala siyang buhay, pero patay. Bakit po? Walang gawa. Naniniwala sa health reform, pero hindi nag-health reform. So yan po mga kapatid, patay. Dahil ang pananampalataya at nagtitiwala ka po sa mensahe ng Diyos, na ito ang mensahe ng Diyos at hindi po naganap sa iyong buhay, ay patay pa rin po yan. Okay? Kaya nga po mga kapatid, alalahanin, sabi rito, na kung saan alalahanin mo kung paano mo tinanggap at narinig. Kung atin pong nakaligtaan o nakalimutan or naiwan ang mga gawa natin na sa pagtanggap po natin ng mensahe na wala po tayo, ay ang sabi po ay balik. Ibalik po ang mga oras na kung saan tayo nag-umpisa. At sabi po rito na be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard. Come on thee, sabi rito, and hold fast and repent. Kaya nga po ay talagang sabi po rito na bumangon, no? Magtangan ka at magsisi. Kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo tulad ng isang magnanakaw. Oh. So darating po ang Panginoon na tulad ng magnanakaw. Ang tanong, ito po ba ay kanyang ikalawang pagdating? No. Ang coming as a thief, mga kapatid, ayan po ay sa paghukom na hindi mo alam na ikaw pala ay kinilala na, naimbestigahan na, and the verdict is there. Ibig sabihin mga kapatid, pag na-pronounce po ng Panginoon na itong taong ito ay banal, then that's actually a declaration, the verdict, dahil nagkaroon na po ng investigation. Okay? Yung investigation, actually yung paghukom mga kapatid, mayroon pong kanyan, may sapwena, di ba po? May sapwena. Ang sapwena po ay kwan po yan, panawagan o call na you have a case. Kaya nga po, bago pa man yung paghukom ng Panginoon, mayroon po siyang mensahe na kung saan ay binibigay. Ito po para sa Sardis. Applicable po ba sa atin ngayon? Yes, of course. Bakit mga kapatid? Dahil tayo'y nakarinig ng mensahe. At kung tayo'y patay, bagamat sabihin natin ng buhay tayo pero patay pala dahil walang gawa. Walang gawa ayon doon sa kaniyang tinanggap na katotohanan. Kung atin pong tinanggap yung katotohanan bilang Adventista del Séptimo Día, mayroon po tayong health reform message. Pero ang tanong, ang health reform message po ba ay ina-apply sa iglesia? So ibig sabihin mga kapatid, kung hindi po ina-apply, then the message for the Sardis will also be applicable to us. Di po ba? Na kung tumanggap po tayo ng mensahe ng pagka-Adventista, ay ano po ang turo ng Adventista? We have a health reform. Mayroon po tayong mensahe ng kalusugan. At pinapabalik po tayo sa original na pagkain ng tao na ibinigay ng Diyos. Yun po mga kapatid, yung pagpanumbalik sa original na nais ng Diyos. Pero kung hindi natin naganap yan, then mga kapatid, we are dead. Patay po yan. Kaya nga po ang mensahe dito na alalahanin at magtangan, ano? At magsisi upang tayo po ay madatnan ng Panginoon. Ibig sabihin madatnan pag siya po ay magkaroon ng visitation. Visitation is in judgment.
na ang kanyang usisain ang ating mga record. Kailan po mag-umpisa yan? Kailan po darating yan? Mga kapatid, ang mensahe para po sa mga investigasyon para sa mga buhay, nandito na. So habang nabubuhay po tayo mga kapatid, we need to consider our life because the judgment has come. Yan po ang unang mensahe sa three angels message. Fear God, for the hour of His judgment is come. Na darating po ang pag-uukom. Saan mag-umpisa? 1 Peter 4:17. Ang pag-uukom po ng Panginoon ay mag-umpisa sa iglesia. At yan po ang Seventh-day Adventist. So there is a connection. Okay. Patuloy po tayo dito mga kapatid. Sa verse 4, Thou hast a few names even in Sardis which may not defile their garments. May ilan na mga pangalan ng mga tao mananampalataya na kung saan ay tumanggap ng mensahe ng kanilang mga kasuutan na hindi nadungisan. At sila'y maglalakad na kasama ko sa puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Okay. So yan po mga kapatid. Yung mga hindi dinungisan ang kanilang damit dahil alongside with challenges in life, there will be struggles. At minsan mga kapatid, madungisan yung damit. Ngunit may pag-asa po yan. Ano? Magsisi at balikan po ang naumpisahan. Okay, verse 6. Sabi po rito mga kapatid, he that has an ear, okay, let him hear. Makinig. Ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kasama lagi ito mga kapatid, no? Na ang Espiritu pong nangungusap dito ay Espiritu ng katotohanan. Ano? Sardis ay matatagpuan po sa pangpang ng ilog ng Pactolus sa kanlurang Asia Minor. Ito po ay sa western yung Western Asia na kung saan ay 60 mile mula sa Ephesus. So ito naman po ay medyo may kalayuan dahil yung Thyatira kanina ay 42 miles from the dalampasigan. Okay, from Aegean Sea. Ito namang mga kapatid ay mula 60 miles mula sa Ephesus at Smyrna. Okay. So, yan po yung kanyang distance geographically speaking mga kapatid. Na ito ay makikita po ang kanilang mga ruins or guho na kung saan ay include po ito yung temple na makikita po natin dito. Okay? Ito po ay mga kabundukan dyan and then temple po ng Sardis ay nandito po. Ito po ay mga remains na po ng lugar ng Sardis na nangyari po na kung saan ay naging patay po ang kanilang sitwasyon. Dahil may pananampalataya nga po sila, ngunit walang gawa na kung saan ay yan po ang mensahe na mag-repent at bumalik sa kung saan sila nagumpisa. Ano po, mga kapatid? At yung ancient, itong mga sinaunang Sardis ay matatagpuan, ayon po doon sa nabasa natin sa umpisa, ay 60 miles inland from Ephesus and Smyrna. Previous to its major role in Greek and Roman history. Ito po ay nasulat actually sa kasaysayan po ng Grego at mga Romano na itong Sardis was the capital of the Lydian Empire and one of the most influential cities of the ancient world. Kung ang Epheso po ay popular, itong Sardis po ay isang kwan din po sa western part ng Asia Minor. At ito po ang mga huge Acropolis. Acropolis po yung talagang mga ruins po ito na nandoon yung mga temple nila at yung temple ni Artemis or Diana. And mayroon po silang gymnasium at mga
ancient culture po na makikita na ito po yung Pacturis River na ang katabi nito mga kapatid ay nandyan po yung iglesia ng Sardis. Kaya nga po ito ay tinagurian na tanyag din po na kultura sa kapanahunan po ng sinaunang Asia Minor. At makita rin po natin yung temple ni Artemis, yung Diana na tinawag po. Pinalitan po kasi ng mga Romans yung pangalan na Artemis, ano? At yan po ay goddess of fertility, Diana. Ah, ito po yung mga temple. Ito po yung pinatayo nila actually sa mga paniniwala nila. Kaya it has actually uh, mayaman po sila. Mayaman po sila sa kultura na kung sana ito po ay naging patay din. Puro lang po sila liturgy, yung mga kanilang pagsamba, pero wala naman pong nakita na buhay na pagpakilala na sila'y nanampalataya sa Diyos. Okay? So yan po yung bahagi po ng Sardis. Dito po tayo sa Philadelphia. Okay? Itong Philadelphia, mga kapatid, the Church of Brotherly Love that endures patiently. So ito po ay isa sa mga iglesia na kanais-nais. Ano? Kung ang iglesia po ng Epeso ay kanais-nais, ngunit ang Epeso po kasi nag-iwan ng kanyang unang pagmamahal o pag-ibig. Itong Philadelphia, mga kapatid, ay endure uh, patiently. At mabasa po dito, mga kapatid, sa verse 7, at sa anghel ng iglesia ng Philadelphia isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya na banal, siya na tapat, siya na may susi ni David. Okay. So tingnan po natin mga keywords dito mga kapatid ano para sa ating pag-unawa sa kapakanan po ng ating personal na paglago sa spiritual na bagay. Na kung saan ay sabi po siya na nagbubukas at walang sino man ang magsasara. At nagsasara at walang sino mang magbubukas. So pinapakilala dito mga kapatid ang Panginoon na siya po lamang magbubukas at siya po ang magsasara. At siya po ang magsasara at walang magbubukas na iba. So yan po yung pagpapakilala po dito sa Sardis. Na itong sulat na ito ay para po talaga doon sa mananampalataya sa Sardis. At verse 8 sabi po rito, alam ko ang iyong mga gawa. So sa lahat po ng mga iglesia natin pong nabasa ay sinasabi po talaga na alam ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Mayroon po silang mabuting mga nagawa, ngunit mayroong mga warning at mga mensahe po na kakibat po nito. Sabi po rito, pasdan, naglalagay ako sa inyong harapan ng isang bukas na pintuan. Okay, naglalagay po siya ng bukas na pintuan. At alam niyo po mga kapatid, ano ang significance nitong bukas na pintuan? Kung atin pong malaman sa kasaysayan na ito po ay sa kapanahunan po ni Miller, then we will know na itong bukas na pintuan mga kapatid, yun po yung pagbukas ng investigative judgment. Okay? Sa chapter 4 and 5 ng Revelation na atin pong mapag-aralan din. Okay? So, just hold on mga kapatid. Dapat nating patuloy na subaybayan po ang ating pag-aaral na ito dahil napaka-importante po na maunawaan natin na sa panahon po ng Philadelphian Church sa kasaysayan. Okay? At propesya. Ito pong ating pinag-aralan po ay kasaysayan. Ngunit mayroon po siyang kaakibat na propesya na naganap na kung saan ay para po sa atin ngayon mga Laodicean, sa Laodicean Church mga kapatid, ay kinilala po natin na naganap na ito. Ngunit mga kapatid, ang leksyon nito ay nandun pa rin. Dahil mayroon pong gawang or pintuan na bukas at walang sino man
ang makapagsasara nito, sapagkat mayroon kang kaunting lakas at iningatan mo ang aking salita at hindi mo itinanggi ang aking pangalan. So ito po yung Philadelphia. At nanggaling po ito actually sa dalawang salita, ano, Pelos at saka Delphia. Ah, na kung saan ay yung Pelos o Pela, yan po ay Pelos means love. Okay? Delphia means philosophy or talagang kwan po ito, brotherly love. Thea. Pelos, Delphia. Okay? So, love, brotherly love, na kung saan ay they love to be together. Yan po ang actually yung paghahantay po nila. Okay? So sabi po rito sa verse 9, Masdan, behold, I will make, gagawin ko silang mula sa sinagoga ni Satan o ni Satanas, na nagsasabi sila na sila'y mga Hudyo at hindi kundi sila'y nagsisinungaling. Ito po yung kalagayan ng Philadelphia, na nagpapakilala po silang mga Hudyo pero hindi. Oh. Kundi sila'y nagsisinungaling, mga sinungaling. Masdan, gagawin ko silang lumapit at sumamba sa iyong mga paa at malalaman nila na iniibig kita. Oh. So ito po mga kapatid na talagang inihimok at talagang nandun po yung pagmamahal o pag-ibig na He will make those who are uh, included in the Church of Philadelphia. Na kung saan ay maganap po dito na sabihan po sila ng Panginoon na ingatan. Sabi rito sa verse 10, dahil iningatan mo ang salita ng aking pagtitiis. So nagtiis po sila. So makita po natin sa kasaysayan yan. Pag nandun na po tayo sa pag-aaral sa prophecy on the Church of Philadelphia. I also will keep thee from the hour of temptation. Iningatan tayo ng Panginoon. Iningatan sila ng Panginoon. Dahil target po ito sa literal na mga taga-Philadelphia. Verse 11, sabi rito, Masdan, ako'y darating ng mabilis. Mayroon ding pagdating dito mga kapatid. Ano? I come quickly, hold that fast, which thou hast. Kung ano ang nandyan, just keep on. Magtangan ka sa ano kung ano ang mayroon ka. Be contented. Kung ano ang nandyan, leave it, mga kapatid. Mamuhay ka sa ganyan. Upang walang sino man ang mag-alis ng iyong korona. So kaya nga po ito ay isang mensahe para sa Philadelphia na kung saan ay dapat lang po magtiis at kung ano po ang nandyan sa kanila ay magpatuloy po na mananampalataya at maging tapat po na naglilingkod sa Panginoon. Okay, verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Mga kapatid, ang magtitiis, ang maka-overcome, mga kapatid, ay gagawin silang ano? Sila po ay pundasyon or haligi. Kaya nga po, during the time of Millerites, okay, ito pa unang pananaw, mga kapatid, based on the kasaysayan, ayon po sa kasaysayan ng ating iglesia. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon po ng Philadelphian Church, sa propesya, sa panahon po ni Miller, ay may mga kasama po na naghihintay, nagtiis, na in-expect na darating ang Panginoon. Yan po ay fulfillment actually ng Daniel chapter 8 verse 14. Na unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang nangyari po ng mga kapatid, yung mananampalataya doon ay nagtiis.
At ang ilan sa kanila, sabi nga po rito, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. So, isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa. At isusulat ko sa kanya ang mga pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos na bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit mula sa aking Diyos at isasulat ko sa kanya ang aking bagong pangalan. So this is actually significant in the study of the prophecy na hindi pa po ito natutupad na promesa. Okay? Ang bahagi po nito, yes, may katuparan because those who are included in that prophecy, mga kapatid, naging pillar. The foundation of the Seventh-day Adventists ay kabahagi po ng mga Philadelphia Church. Di po ba? Sila Ellen G. White, sila Hiram Edson, and other pioneers of the Seventh-day Adventists is a part of that history sa panahon po ni Miller. And they were become the pillars of the Seventh-day Adventists, where this is a part of the continual connection of the message in the seven churches for the Seventh-day Adventist, mga kapatid. Verse 13, sabi po rito, ang mga pandinig, ang may pandinig, he that an ear, the same mga kapatid, na marinig, makinig talaga mga kapatid sa sinasabi po sa espiritu ng iglesia. Ang Philadelphia mga kapatid, ito po ay na-locate, actually matatagpuan po siya sa Kogames River sa Western Asia Minor. Ito po ay about 80 miles east of Smyrna. Okay, ang Smyrna, mga kapatid, kasunod po yun ng, di pa sa coastal area. Okay? Yung Ephesus, Smyrna. So, ang kwan nito, 80 miles silangan ng Smyrna. So, kilala ang Philadelphia sa iba't ibang mga templo at mga sentro ng pagsamba. Yan po naman ang kanilang ito po yung makikita natin sa kasaysayan, ano? At ito po yung matatagpuan natin doon sa Philadelphia. May malaki po silang establishmento na ito ay nagpa-moderno po ito, no? Na makita po natin. Na kung saan ay ito po ay nagsasalarawan lamang ng kabahagi po na lungsod po ng Alasihir. Tingnan po natin mga kapatid, no? Alasihir. At bahagi po dito ng nangyari po, may mga parts sa Philadelphia na the sheep, the lambs actually are take care or inalagaan po. At ito nga po ang isa sa mga kapanahunan sa ngayon. Today, Philadelphia is known as the Turkish city of Al-Azhar. Ito po ay presenting matatagpuan po sa Turkey na kung saan ay dito makikita na may mga limitado lamang na mga artifacts. Ang makikita po natin dito ay yung mga bagong buildings na pinakita po natin. Okay? So, dito po tayo sa pang-pito actually. No? Para matapos po natin, medyo mag-extend tayo konti. Okay? Laodicean, the lukewarm church within a faith or with a faith that's neither hot nor cold. Okay, ito po yung Laodicea. So maunawaan po natin kung ano po ang kalagayan ng literal, historical, at saka yung prophecy po na nasa ating kalagayan sa ngayon bilang Seventh-day Adventist. That we are the last church actually. Laodicea, ang maligamgam na iglesia na may pananampalatayang hindi mainit ni malamig. So nasa gitna po siya. Maligamgam. Sabi po rito, at sa anghel ng iglesia ng Laodicea, isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen. Ang tapat at tunay na saksi, ang pasimula at paglikha ng paglikha ng Diyos. Yan po pagpapakilala kay Kristo. Alam ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig ni mainit.
Sana'y ikaw ay malamig o mainit. Dito pa lang mga kapatid, ay may kalagayan po na maaring tanggapin ng Panginoon. Ano pong tinatanggap ng Panginoon sa tatlo po dito? Mainit, lukewarm, at malamig. Saan po ang tinatanggap ng Panginoon dyan? Ah, ang tinatanggap po ng Panginoon ay yung mainit o malamig. Ang hindi tinatanggap po ng Panginoon ay yung maligamgam. Ibig sabihin mga kapatid, ang mainit na kalagayan, ang malamig na kalagayan ay may kaligtasan. Bakit ko po nasabi? Dahil itong kalagayan ng mainit at kalagayan ng malamig ay may pangangailangan. Di po ba? Yan po yung situation nila, yung condition. The condition is those who are hot needs to cool down. Mayroon pong pangangailangan ng malamig. Ibig sabihin may pangangailangan po siya. Ganun din naman po yung cold. Di po ba pag snow, ano pong hinahanap ng tao? Di po ba naghanap siya ng blankets yung para ma-warm up siya? Yun po yung kalagayan na nais ng Diyos na may pangangailangan. Pero ang maligamgam mga kapatid ay wala na. Kampante ka na. Okay, okay lang. Hindi ko na kailangan yan. I'm already rich. I am already fine. Yan po yung kalagayan ng Laodicea. Kaya yun po yung kalagayan din ng Seventh-day Adventists. The connection in a prophecy at sa kasaysayan po mga kapatid ng ating iglesia sa ngayon ay nalalagay po sa alanganin. Kaya nga po may mensahe. Ano pong mensahe? So then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ito po ay actually warning. Hindi pa po siya na iluwal. Hindi pa po siya na i-spewed. Kundi yan po ay babala na patuloy na kung saan mga kapatid ay sabi nga po rito, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing. Kasi ang sabi ng mga karamihan sa mga Seventh-day Adventists, hindi ko na kailangan yan. Alam ko na yan. Hindi na ako mag-aral. I know that already. So yun po mga kapatid. So they know a lot and they are now contented. Ang sabi ng Panginoon, kontento ka, kampante ka, that is lukewarm condition. Hindi ka na nangangailangan. Hindi ka na nag-aaral. Kung bigyan ka ng studies, sabi nila, wala yan sa 28 fundamental doctrines. So, kontento na siya. They believe what they believe and they don't want any more, any light. Hindi na nila kailangan yung ibang turo. Hindi na nila kailangan yung ibang katuruan mga kapatid dahil kompleto na daw. Mga kapatid, 28 is not complete. The 28 fundamental doctrines is not a complete doctrines because the whole Bible has a lot of teachings na nais ng Panginoon na ating maunawaan. Yes, the 28 fundamental doctrines are fundamentals. Yun po yung fundamental. Pero yung mga peripheral, how about mga kapatid yung turo sa 144,000? It is the Bible teaching. Sabihin nila, wala yan sa 28 fundamentals. Yes, wala. But there is actually a part on it that God's people in the last days, the remnant. Sino po bang remnant na sinasabi sa Biblia? Ang remnant na sinasabi sa Biblia ay sa iglesia po natin, Seventh-day Adventist. Ang matira po dyan, faithful na Adventist. At yun po ay 144,000. Ang remnant sa world, yun po yung great multitude that will be gathered
at sila po ang buntunan ng galit ng Panginoon in the last days. Kaya nga po magkaroon ng death decree, Sunday law. Okay? So, sa verse 18 po, sabi po rito, pinapayo ko sa iyo. May payo po mga kapatid. Minsan mga kapatid, yung counsel o pagpapayo ay sabi nila hindi naman yan na law, hindi naman kautusan yan na sundin. Kasi pagpayo po mga kapatid ay sabihin nila pwede namang hindi sundin, pwede hindi. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang kalagayan ng iglesia. Kaya nga po ay nagsasabi po siya, kailangan mo nito. Ano pong kailangan? Sabi rito, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Thou mayest, that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed. Dahil hubo po siya. And that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Bulag din siya mga kapatid. So ang kalagayan ng iglesia ay hindi niya alam na ito ang kalagayan niya. Mas matindi mga kapatid, hindi niya alam na ganito ang kalagayan niya. Kaya nga po, isa-isahin po natin ito sa ating pag-aaral. Ano po? At patuloy po natin na tingnan. Sabi nga po rito sa verse 20, Behold, I knock or I stand at the door. The Lord is standing at the door and knock. If any man hear my voice, there is a prerequisite that when a man hear his voice and open the door, there is a power that emanates in that person that he is able to open. Okay? Yun po, kasi walang kakayanan po ang taong buksan ng kanyang puso. Ano? So the Lord enable it to be opened dahil nakarinig po ng tinig ng Panginoon. Ang tinig po ng Panginoon, the word of the Lord is powerful and it will be what? Like the two-edged sword that penetrate to the deepest part of the human being. Kaya nga po nagkaroon ng kapangyarihan ng tao. Okay? There is a power that emanates or nabubuhay nandun po sa buhay ng tao ngayon. So he is able to do it. Kaya nga po, I will come in, ang Panginoon nagsabi, and will sup with him and he with me. Kaya kung ano pong karanasan ng bayan ng Diyos sa ngayon, kung ikaw inuusig, hindi po ikaw lang inuusig nila, kundi inuusig nila si Kristo na nasa iyo. Okay? To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Kaya nga po yung overcomer dito ay yung 144,000. And they will be kings and princesses. They are sitting in a throne. They will be kings and princesses in a time of 1,000 years. Yan po ang mangyari mga kapatid. Kaya, he will grant to sit in his throne dahil sila po ay maging special company of people that will enter the temple where Ellen G. White has shown na sabi niya, I don't want to return back to earth. I want to stay. But the angel accompanying her says, if you are faithful, you will be with the 144,000. Yan po mga kapatid, mababasa natin sa early writings, 15 to 32. Yan po ang tinatalakay po dyan mga kapatid, yung propesiyang ito. Okay? So Laodicea is located in the Lycus River, Valley of Western Asia Minor, a primary trade route between the culture of the West and the East of Asia Minor, na kung saan ay meron po silang Roman aqueduct. Alam niyo po yung aqueduct na ito ay dumadaloy. At mayroon pong tinatawag natin na init. So, dumadaloy po siya sa
tinatawag natin na mayroon po siyang aqueduct. Parang duct po siya ng tubig. Nandoon po yung mga ah, dumadaloy po yung tubig na sources. Mga sources po ng tubig sa Laodicean na lugar. Na kung saan ito po ay paglabas po niya doon, okay, yung kanyang outlet ng tubig ay naging maligamgam. Bakit po? Dahil mayroong malamig, dahil nasa aqueduct po siya, tapos mainit. Okay? So naghalo po yung init at lamig. Kaya nga po, paglabas niya po, ayon na po yung lukewarm. Yan po yung actually yung significance ng lugar na yun, Laodicea. Na mayroon po siyang uh, yung river doon. Yes, there is a river valley na kung saan ito po yung influential na city po sa kapanahon yon. Okay? At ito po yung actually yung view of the Lycus River Valley from Laodicea looking east toward Colossae. Ito po yung Colossus na kung saan ay si Paul ay nag-travel din po. Okay? Kaya nga po nagkaroon po siya ng sulat sa mga taga-Colossus. Okay. So ito po yung kalagayan actually ng Laodicean Church. At makita po natin yung mga artifacts. Okay? Ito po yung lugar na ito. It was actually pinakita po dyan. Ito po yung lugar o location ng Laodicea na kung saan ay makita natin na kung naman siya mayaman, no? Mayaman. Kaya nga po ang kanilang pakiramdam sa kanilang sarili, they say, I am rich and no need of nothing. Kaya yun po yung sinaunang Laodicea na kung saan ay makita natin na itong strategic location ng Laodicea na mayroon po siyang itong Lycus River, okay? Ito po yung Laodicea, okay? Ito yung Hierapolis during that time na kung saan itong valley na ito, dito po yung warm water. ah may hot and cold po dyan dahil may ice tapos mainit. So, naging kwan po siya lukewarm. Kaya tinawag po siya na lukewarm church. Dahil nandyan po located yung talagang source of lukewarm water na kung saan yan po ang dumadaloy sa kanilang mga outlet na kanilang tubig, paliguan at saka mga kwan po nila, liguan nila ay yan po yung lukewarm na condition. Okay? So yan po yung makikita po natin dito sa kasaysayan. At ito po ay pagtatapos po ng ating part 2. Mayroon pa po tayong part 3 bukas. Okay? So the church of the present day in this message is sent. I call upon our church members na kung sana ito po yung commentary actually ni Ellen G. White sa kung ano po ang mensahe para sa ating iglesia. Okay? Dahil ang ating pag-aaral po mga kapatid ay may significant connection sa mga napag-aralan po natin. Ang sabi po rito, to the church, sa mensaheng ito ang pinadala sa iglesia ng kasalukuyan. Kung sana inaanyayahan po tayo na atin pong basahin ang third chapter of Revelation na kung saan and to make an application of it na kung saan ay i-apply po natin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos na maganap ang kanyang kalooban. The message to the Church of Laodiceans applies especially to the people of God today. It is a message to professing Christians who have become so much like the world that no difference can be seen. Yan po mga kapatid ang matatagpuan natin sa ating iglesia ngayon sa Seventh-day Adventist. Kaya itong asosasyong ito, mga grupo ng mga taong nagbibigay po ng mensahe ng purification of the church has been organized and God has a message for the church. Kasi kung hindi po nag-organize itong mga taong ito, ay paano po ang mensahe? Kaya nga po, there is a specific purpose why God called people
to preach this gospel, this message to our church. Dahil kung atin pong hintayin na ang mga leaders ang magbibigay ng mga mensaheng ito, ay hindi po mangyari yon. Because ang condition po nila, sabi nga po, Laodicean, they are feeling rich but yet poor. They are feeling nakita nila, they have seen everything but they are blind. Alam nila, nakita nila na they have full of clothes, na sukluban po sila ng magandang damit, pero hubo. Yan po ang kalagayan ng ating iglesia. Kaya nga po, we pray that God will help us to understand the condition of our church and preach. Kaya nga po yung sigh and cry to all the abominations that is being done in the church today. Kaya nga po itong inakala nilang offshoot or grupong taliwas sa kanilang iniisip, yun po ang magdadala, mga kapatid, ng mensahe para maiahon ang ating iglesia. We believe that God has established the Seventh-day Adventists with a purpose. At nais ng Panginoon, mga kapatid, na ma-purify ang kanyang iglesia in these last days. Any comment? Any reaction po, mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral sa prophetic insight on the book of Revelation chapter 2 and 3. God bless, Pastor. Yes. Okay po. Okay, Alam nyo, sisters. Brother Marshall, sige po. ah, ah, gusto ko lang magpasalamat na kung paano masasabi ko na parang ako, pero napakasalamat na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng liwanag na ganito, na sa totoo lang yung mga message mo na tungkol sa God's last day church, sa past, present at future kalagayan ng iglesia, ay lalong lumalalim yung inspirasyon ko na makapakinig dito, at saka naisip ko na ang swerte ko na nakapakinig ng ganitong salita na hindi ko na mas lumalim yung pagkaunawa ko, at saka mas lumalakas yung inspirasyon ko na makapakinig sa Amen. programa. At saka marami akong tanong, pero siguro gusto ko munang sundan yung mga liwanag na hindi ko pa, na mas malalim na liwanag na gusto ko pang mapakinggan para connected siguro yung mas magandang tanong ko sa topic niyo, Pastor. God bless, Yes, Pastor. tama po yan, Brother Marshall, kasi marami po tayong pag-aaral pa. Isa-isayin pa natin ito. Mayroon po tayong everyday na 3 times a day lang tayo. Tuesday, halimbawa, next week, Tuesday ay pag-aralan po natin prophetic insight on Ephesian Church, Ephesus Church. Ang pagka Wednesday, prophetic insights on Smyrna. Isa-isahin po natin yan. So anong mensahe ang nais ng Diyos na maging bahagi po natin bilang Seventh-day Adventist? Because it was written to the 7 churches. At ayon po sa nabasa natin sa Spirit of Prophecy, na itong history of the church is actually intended for the future ages, sa huling kapanahunan. And so, it applies to us bilang mga Seventh-day Adventists. Dahil ang 7 po ay completeness. So, ang ating iglesia ay kumpleto talaga, mga kapatid, na magkaroon po na siya ng ugali ng Ephesian.
na ang Ephesian po ay iniwanan niya ang unang pag-ibig. Nakakaranas din po tayo niyan na minsan ay tumatalikod tayo, umiiwas tayo sa una nating pag-ibig. Kaya maalaala natin yung mensahe sa Episo na bumalik ka kung saan mo nakita na nahulog ka, bumalik ka doon so that you will have the throne of life na kung saan ay nandun po yung pagmamahal ng Panginoon na you can enter into the kingdom of God. Yan po actually yung mensahe sa mga taga-Epeso. Isa-isahin po natin yan para matatak sa ating isipan because we need to be settled in the truth. That is sealing. Silihan tayo ng katotohanan. Kung walang nagtuturo po ngayon nito, mga kapatid, paano tayo masiliwan? Sa katotohanan. Kaya nga po yung prophetic insight is just yung talagang kalooban ng Panginoon na ito po ay nagbigay sa atin ng inspirasyon na maisa katuparan virtually na kahit sino po ang makapakinig nito ay magkaroon po ng interest to study more and be sealed by the truth. Okay, salamat Brother Marshall for that reaction. Sister Susan, meron po kayong... Meron Sige, po, sige. Okay, sige po. magandang hapon po sa inyo. Yung pong conclusion ng aking pong binabasa Apo. na yung pala pong 7 churches na ito ay hindi lang literal kundi spiritual. Amen. Na dapat po pala ay yung lahat ng message na nakapaloob doon na pinigay na sa atin ay may panawagan po dito sa lahat ng churches ng SDA members na pag-aralan po at hilingin sa Lord na yung lahat na nakalagay ay ito'y kumikilos para makwari tayong lahat. Amen. Dahil hindi po tayo makakwari ni Lord hanggat di nakikita natin ang mga nakaraang history na kumikilos ngayong panahon. At ngayong panahon ay pag pinahayag sa atin ng Lord, merong weakness na maipakita ang Diyos sa atin upang tayo lumaya at yung katotohanan ay totoong mag-manifest at i-fill up tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit upang yung growth ng paglago. Salamat po sa Lord na yung growth ng paglago ay binigay na ng Lord doon sa Revelation. At salamat po sa marami pang pag-aaral dahil lahat na sinabi ng Lord ay how to overcome mula po sa sinalita nyo kanina, kahit di ko po narinig yung kabuuan ng Efeso, Smyrna at Pergamo. Salamat po sa Lord na kailangan po talaga yung mag-aral, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all those things shall be added unto you. Hindi lang material. Kasi tama po yung sinasalita kanina na anumang kondisyon mo, may pera ka o wala. Basta may Diyos, hindi ka gugutumin ng Lord. At yun po ang aking karanasan na talagang ang Lord po natin ay napakalaki. Ang pag-ibig niya hindi masusukat kung katulad ng kung gaano kalawak ang langit at ang lupa ay naroon ang pag-ibig niya sa atin. Kaya salamat po, Pastor Glenn. Napakabuti po ng Diyos sa mga ginagawa po niya sa mga pag-aaral. Kaya ingatan po kayo ng Lord. Amen po. Maraming salamat po sa compliment at ibalik pa natin ng glory ang kaluwalhatian po sa Panginoon dahil ang Panginoon po ang nagbigay ng talino. Hindi po tayo matalino. He is actually the one that inspire us to tell the truth because He is the truth. Di po ba? So purihin po ang Panginoon. Glory to God. Amen. Okay, so mayroon pa po ba mga kapatid? Sa mga kapatid natin na sumusubaybay po sa ating FB, you can just write your comment. Ano po ang inyong naisip? Ano po ang inyong reaction sa ating mga mensahe? At maaari pong i-share din para sa iba. Kahit yung link lang mga kapatid, i-share po natin sa iba. Pag i-share po natin yan sa marami, then we are a part of producing the truth to others that they may also be sealed mga kapatid sa katotohanan. At kung atin na pong na-share yan, ay mga kapatid, wala na po silang sasabihin na hindi mo ako sinabihan eh. Wala na magsisisi sa atin because we have done our part to share the message.
kung may mga tao man na ayaw tumanggap, don't force them because it is a personal matter. It is a personal connection sa Panginoon na maging kung lang po tayo responsible sa mga katotohanan ating tinanggap. Brother Marshall, ano? Kahit sino po ang i-share mo, sige, share. Share lang po ng share yung link. Pwede rin sila mag-tag. Yeah, pwede rin mong Yung mga mag-tag. name at tapos yung name ng family Oo. member, friend. Pwede nyo pong i-tag. Sa comment section po, pwede kayong mag-tag doon yung at saka yung name ng tao para pag na-tag nyo po yung pangalan na yon ay may connection yun doon sa kanila. So, ibig sabihin, makikita po nila yon. Mapanood po yon at ma-notify sila na there is a program to actually explain the revelation. Kasi hindi masyado ito binibigyan ng pansin, mga kapatid, ano, na talagang isa-isa natin na pinag-aralan po. Dahil bukas po ay dagdagan po natin yan. May mga, actually kung gusto po natin yung Tagalog na version ng aral na ito, you can just actually visit yung sa mga atin pong invitation, mayroon po akong link na sinama doon na you just click that one and then that is a prophetic series. Nasa Google site po, mga kapatid, at nandun po yung English, mayroon din pong Tagalog na I try my best to translate para po ma-i-upload doon. Nandun po yung mga kopya ng outlines natin pong pinag-aralan. Okay? Salamat po sa ating mga viewers today. Yes, salamat po sa ating mga viewers. Medyo hindi ko po nakikita dito pero dahil focus po ako sa pagbibigay po ng mensahe at salamat po na yung mga nagsubaybay po sa atin dito sa ating live ay maraming salamat po, mga kapatid. Okay? So para po sa ating closing prayer, let us pray. Let's kneel. If you can kneel, you can just kneel and pray with me. Let's pray. Loving Heavenly Father, once again, we would like to thank you, O God. Lubos ang aming pagpapasalamat na kayo po ay siyang nagbigay sa amin ng karunungan, bukas na isipan upang aming matarok, maabot ang kaluwalhatian ng inyong kasalita, Panginoon, na ito ay magbibigay sa amin ng kalakasan espiritual na kami ay magpapatuloy na magsaliksik po ng mga katotohanan na nais po ninyo aming maunawaan. Salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na sumusubaybay, ang mga nanatili na naging tapat at faithful sa paglilingkod po sa inyo, pagpalain nawa ninyo, Panginoon. At ang may mga karamdaman ninyo pong pagalingin upang sila rin po ay maging inspirasyon at patutuo na kayo po ang Diyos na nagpapagaling sa kanila. Amin pong inasahan ang inyong basbas ang aming maranasan ngayon at magpakailanman dahil sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. God bless and see you tomorrow. So 3 times a day, 3 times a week lang po tayo. Tuesday, Wednesday at Thursday. Para Monday po, you can actually communicate with me whatever time. I can spend time with you. And then Friday is our preparation day. At bukas po, I'm inviting you to attend our Sabbath worship at 7 o'clock Philippine time. Dahil I will be speaking. Our topic will be uninteresting. I will be announcing that one so that you can also attend our Sabbath evening worship because it's very connected with the current times. Yeah, I will be posting the link as well, mga kapatid. Ano? So, Brother Marshall, you can actually attend tomorrow evening, Friday evening. And you can also testify there. And you just prepare your testimony. Whatever testimony that you have, just a short one, 3 to 5 minutes.
we can actually let you speak on that time because we are the one in charge of the program on Sabbath evening. Okay? Pag sunset po, ay ko na po yun, Sabbath, kaya Sabbath evening po siya. Ang whisper po natin na sa Present Truth ay Friday. Friday evening, pag sunset ng Thursday, Friday evening na po yun. Okay? So, God bless you all. Bye-bye. Amen. Amen po. Okay, bye-bye.